Mayaman sa kaugalian at pamahiin ang Pilipinas. Magmula pa sa mga sinaunang mga taong unang nanirahan sa bansa, ang mga kasabihan hanggang ngayon ay talaga namang sinusunod pa. Paalala po, ang pamahiin ay paniniwala ng mga sinaunang mga tao at tradisyon ng mga Pilipino. Kung paniniwalaan o hindi ay palagi ang nasa desisyon na po ito ng makaririnig. Bilang tradisyon ng ating lupang sinilangan, ito po ay marapat lamang na ating igalang. Kaya naman samahan ninyo ako upang ating tuklasin ang 10 mga pamahiing Pilipino at mga paliwanag nito. Number 10, ang pagpag. Sa ating mga Pilipino, sa tuwing may papanaw, nakakilala o maging mahal sa buhay, ay talaga namang importante na atin itong mapuntahan upang tayo ay makiramay dahil ito naman ay hudyat ng paggalang at pagdamay sa pamilya ng naulila. Ngunit ayon naman sa mga kaugalian ng mga sinaunang Pilipino, sa oras na manggaling sa pinuntahang lamayan ay huwag dediretso sa sariling tahanan. Ito naman ay tinatawag nila na pagpag. Ang pagpapagpag o pagtambay muna ng ilang sandali sa isang lugar bago umuwi sa sariling bahay ay ginagawa ng mga sinaunang Pilipino upang hindi masundan ng sinumang kaluluwa na naroon sa lamayang pinuntahan. Ito ay lalo na kung di umano ay biglaan ang pagpanaw ng taong pinuntahan at hindi nila matanggap na sila ay pumanaw na, kaya naman ang kanilang kaluluwa ay hindi pa natatahimik. Maaaring ang taong iyon di umano ay naghahanap ng masisisi o di naman kaya ay mapagbubuntunan. Ayon sa mga matatanda na baka akalain ng kaluluwa na binibigyan ito ng laya na makapasok sa inyong tahan upang guluhin o magpatulong na tapusin ang kanyang mga bagay o misyon na hindi na niya matatapos pa dahil nga siya ay pumanaw na. Kaya naman maririnig sa matatanda na mahigpit nilang paalala na magpagpag muna pagkagaling sa lamayang pinuntahan. Kung totoo man o hindi ang pamahiing ito, ay kayo na po ang bahalang pumusga. Number 9, ang pagtulog ng basa ang buhok. Nang minsan ay magbakasyon ako sa probinsya dahil napakainit ng panahon, bago ako matulog ay kinakaugalian ko ng maligo dahil nga mas presko at nakagiginhawa sa pakiramdam. Minsan ay nakita ako ng aking lola ng isang katanghaliang tapat ay sinabi sa akin na wag daw akong matutulog ng basa ang buhok dahil daw ako ay mabubulag. Ayon sa lola ko ay may mga kakilala daw siya na nabulag dahil sa pagtulog ng basa ang buhok. At dahil nga iginagalang ko ang matatandang paniniwala, ay hindi ko naman yon isinawalang bahala. Ngunit kung ang pagbabasehan ay ang siyensya, ayon sa mga doktor na walang koneksyon ang pagtulog ng basa ang buhok sa pagkabulag. Ayon pa sa kanila na ang tanging nakakatakot sa gawaing ito ay ang pagdami ng bakterya sa unan. Maaaring mangamoy ang unan kung hindi agad na matutuyo. Maaari rin itong magkaroon ng amag na siya namang magdudulot ng maraming mga tagyawat dahil mas kakapit ang dumi sa basang unan. Kung alin sa dalawang paliwanag ang inyong paniniwalaan, mga katinagalo, ay iniiwan ko na po sa inyo ang pagpapasya. Number 8, di dapat magwalis sa gabi dahil lalabas ang swerte. Isa sa mga pamahiing paulit-ulit kong naririnig, lalo na sa mga matatanda, ay ang pagwawalis sa gabi. Ayon sa mga matandang kasabihan na kapag daw nagwalis sa gabi, ang swerte ay kasama mong winawalis at itinatapon. Walang direktang makapagsabi kung saan ang pinanggalingan ng kasabihang ito. Ngunit kung feng shui ang pagbabasihan, ay malamang na may kinalaman naman ito sa energy na mayroon ang bawat bahay. Ayon sa mga feng shui expert na bawat bagay sa bahay ay dapat na nasa ayos at balanse. Taliwa sa inaakala ng marami na ang feng shui ay isang relihiyon. Ang pangunahing layunin lamang nito ay ang pagbabalanse. Malamang na ang nais talagang sabihin ng matatanda ay mawawala ang balanse ng enerhiya ng bahay kung sa gabi ay magwawalis. Kayo po ba mga katinagalog, sinusunod niyo po ba ang matandang pamahiing ito? Number 7, huwag matutulog ng busog.
Isa pa sa pamahiing may sense ay ang kasabihang lalo na sa gabi ay huwag matutulog ng busog. Ayon sa mga matatandang kasabihan, ang mga taong natutulog ng busog ay binabangungot. Napakaraming kwentong baryo na ang aking narinig, lalo na kapag may espesyal na okasyon katulad ng fiesta o Pasko. May mga natulog daw ng busog at hindi na nagising pa. Ayon naman sa mga sayantipiko na maaari naman talagang ito ay mangyari. Ayon sa kanilang pag-aaral na ang pagtunaw ng pagkain ay talaga namang gumagamit ng enerhiya ng ating katawan. Nire-rekomenda pa ng mga doktor na huwag masyadong kumain sa gabi dahil nga baka ito ay magdulot ng empacho. Sa usapin naman ng bangungot, ang mga doktor ay nagsasabi na ang malamang na dahilan nito ay atake sa puso o di naman kaya ay may kinalaman sa pancreas. Ang pagtulog pagkatapos kumain ay talaga namang nakapagdudulot ng pagtaas ng timbang na siya namang may kinalaman at nagiging sanhi ng mga malubhang mga sakit. Number 6, bawal magbenta ng karayom o aspile sa gabi. Isa ito sa pamahiin ng mga tindahan na talaga namang tila ba mahigpit na sinusundan. Makailang beses na ito ay akin mismong naranasan. Yung tipong natanggalan ka ng butones sa gabi at kailangan mo ng perdible o ng aspile ay malamang nawala kang mabibilhan dahil ang tindahan ni Aling Miling ay hindi ka mapagbebentahan. Ang kanyang katuwiran ay kapag sila di umano ay nagbenta, ay lahat ng kanilang panindang aspele ay mangangalawang. Walang eksplanasyon na maibigay patungkol dito. Kung totoo man o hindi, ay isa pa rin ito sa mahigpit na sinusunod ng mga tindahan sa aming lugar. Number 5, ang paghuhukay at pag-alulong ng aso. Isa ito sa kinalakihan kong kasabihan. Hindi ugali ng aso namin na tumahol o gumawa ng ingay. Ngunit nang minsan ang aming alagang si Bantay ay umalulo, kinabukasan ay namatay naman ang aming kapitbahay. Ikalawang beses nang marinig ko itong umalulo, isa naman sa aming malapit na kamag-anak ang pumanaw. Kung pagbabasihan naman ang sayantipikong paliwanag nito, ayon sa mga veterinaryo, ay natural sa mga aso ang ganitong asal dahil ito ay ang paraan ng kanilang pakikipagkomunikasyon sa kanilang kapwa aso. Isa rin ito sa kanilang paraan upang ipaalam sa aso sa lugar na sila ay naroon. Isa ito sa paraan upang makakuha rin ng atensyon si Bantay. Samantalang isa rin sa kanilang instinct ay ang paghuhukay dahil ito ay ang paraan upang maitago nila ang pagkain o laruan mula sa iba pang mga hayop na sa tingin nila ay aagaw at kukuha sa kanilang pag-aari. Number 4, baliktarin ang suot kapag naliligaw. Nang minsan ako ay maggala sa probinsya kasama ng aking mga pinsan, kami ay naligaw. Isa sa agad na ipinagawa sa akin ay baliktarin ang aking suot na damit at tila ba magic nga na kami ay nakauwi. Ayon sa mga matatandang kasabihan ay sa panahon na ikaw ay maliligaw, lalo na sa kagubatan, ay kinakailangan na baliktarin ang suot dahil baka ikaw ay napaglalaruan ng mga maligno at maging ng mga engkanto. At ang tanging paraan upang makatakas dito ay sa pamamagitan ng pagbaliktad ng suot na damit. Isa ito sa mga kasabihan na walang sayantipikong eksplanasyon at nanggaling pa ito sa mga kasabihan at kaugalian ng mga sinaunang mga Pilipino. Number 3, ang paglitrato ng tatlon. Hindi na mawawala sa kasiyahan ang pagkuha ng litrato. Isa ito sa mga bagay na maaaring makapagpreserba ng kasiyahan at alaala ng kaganapan. Ngunit palaging biruan, lalo na sa mga magkakaibigan, na huwag magpalitrato ng tatlo dahil kung sino man ang nasa gitna ay papanaw. Isa pa sa mga kasabihan na walang sayantipikong eksplanasyon na maibigay, pero sa aking obserbasyon ay napakarami pa rin ang naniniwala sa lumang kasabihang ito. Number 2, takpan ng salamin kapag may pumanaw.
Nang pumanaw ang aking lola sa ama, nakita ko na ang lahat ng salamin sa aming bahay ay tinakpan ng itim na tela. Ayon sa kasabihan na sa oras na ang isang tao na nakatira sa bahay ay pumanaw, dapat daw lahat ng salamin sa tinitirahan nito ay tatakpan. Ito ay upang hindi makulong doon ang espiritu o ang kaluluwa ng pumanaw. Maaring ang mga kasabihang ito ay maiuugnay sa salamin. Maraming mga kasabihan ang naiuugnay sa salamin. Napakarami din kasing mga rituales na maaaring gawin gamit ito. Isa rin ang salamin na maaaring gamitin di umano upang makatawag ng mga espiritu. Ito rin daw ay ang pintuan sa kabilang daigdig. Kaya naman malamang na ang kasabihang ito ay dito rin nakuha. Walang konkretong paliwanag ang siyensya tungkol dito. Ngunit ang ilan sa kanila ay nagsabi na talaga namang nakakaintriga ang salamin dahil ang bagay na ito ay nakapagdudulot ng kalituhan sa ating isipan. Number 1. Bawal isukat ang damit na pangkasal. Isa ang kasal sa pinakamahalagang araw sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa ating mga babae. Sino nga ba naman ang hindi nangangarap na makita ang forever at maiharap kanya sa altar? Kaya naman dapat ay perfect ang lahat sa araw na ito. Isa rin sa inaabangan ng mga tao na saksi sa iyong dream wedding ay ang wedding gown na iyong susuotin. Ngunit isang pamahiin ang madalas na naririnig sa tuwing may kasal na malapit nang maganap. Bawal na bawal isukat ang trahe de boda ng ikakasal, kung di ay may mangyayaring hindi maganda at malamang na hindi na matutuloy ang inaasam-asam na pag-iisang dibdib. Nagsimula pa ang mga pamahiing ito sa panahon ng Kastila, ngunit wala namang makapagsabi kung ito ay totoo o hindi. Kadalasan ay naihahango ang ganitong kaugalian sa mga sinaunang pangyayari kung saan isinukat ng ikakasal ang kanyang trahe de boda tapos hindi na natuloy ang kanyang kasal. Para sa akin po mga katinagalog, noong unang panahon kasi usong-uso ang arranged marriage kung saan ang mga magulang ang nakikipagkasundo at namimili kung sino ang makakatuluyan ng kanilang mga anak. Ito ay kahit pa labag sa kalooban ng mga ito ang kanilang desisyon. Kadalasan ay hindi nila masabi na may iniibig na silang iba o ayaw pa nilang mag-asawa. Kaya naman madalas sa mga ganitong sitwasyon ay tumatakas ang isa sa ikakasal. Kaya madalas ay hindi natutuloy ang pag-iisang dibdib ng mga pinagkasundo. Isinisisi na lamang ito sa mga sinauna pang mga pamahiin. Kung totoo man o nagkataon lamang, ayon nga sa kasabihan, ay wala namang mawawala kung susundin ang ilan sa mga sinaunang paniniwala. Nasa sa tao na talaga kung ano ang kanyang magiging pasya. Kung ano pa man iyon, ay huwag pa rin kalimutang tumawag sa may kapal at siguradong hinding-hindi niya po tayo pababayaan.